everyone, Dajiao. This is me again, Mrs. Cheng. Welcome back to my channel. For today's video ay pag-uusapan natin ang about sa mga pamahiin at paniniwala tungkol sa first cut ng kuko ni baby. So dahil 1 month na nga si baby vaping, kaya pwede na nating gupitan ang kanyang mga kuko. Ikaw ba ay naniniwala pa rin sa mga pamahiin? Or may alam ka pa bang ibang pamahiin tungkol sa unang gupit ng kuko ng baby? So i-share mo na yan sa comment section. So tara, pag-usapan natin. So narito ang ilan sa mga pamahiin at paniniwala nating mga Pinoy tungkol sa unang gupit ng mga kuko ni baby. So ang unang paniniwala tungkol dito sa unang gupit ng kuko ng isang baby ay kapag nag 1 month old na siya. So ang mga baby kasi humahaba yung mga kuko nila habang sila ay nasa loob pa ng tummy ng mami. So after silang ipanganak, sinusuotan sila ng mga gloves para ma-avoid na masaktan or ma-scratch nila ang kanilang sarili kasi nga hindi ba napaka-delicate pa ng skin ng mga babies. Konting scratch lang, talagang namumula na yan. So, ang pangalawang paniniwala naman about dito ay dapat sasahurin yung kuko na ginupit. Bawal matapon, yun ang hindi ko alam kung bakit. Sa may nakakaalam kung bakit kailangan ganon, i-share nyo naman sa comment section. Next naman ang paniniwala tungkol dito ay ang dapat daw ang unang magugupit ng kuko ng baby is yung smart daw. When we say smart, yung nag-e-excel ba sa school? Ganon. Ayoko na masyadong magpaliwanag about dyan kasi baka mamaya may ma-offend. Iwasan natin maka-offend ng ibang tao. Ang next naman natin is, yung mga kuko daw ay dapat ilagay sa mga gawaing kamay para yung talent ba is makuha din ni baby. Yan, paniniwala lang po yan at pamahiin ha. Pero parang feeling ko wala namang scientific explanation tungkol dyan. Halimbawa, yung isang gupit ng kuko ay inilagay doon sa painting. So, wala namang 100% assurance na si baby paglaki ay magiging pintor or magiging magaling mag-drawing. Ganon. Tapos halimbawa, yung isang gupit ay ilagay sa Bible para maging relihiyoso. In which, wala naman din tayong 100% assurance sa mga ganon. But then, sabi ko nga, paniniwala po iyan. So guys, those are some of the pamahiin at paniniwala ng mga Pinoy.
Kasi dito sa Taiwan, wala namang ganon. Dahil nung before mag 1 month si baby, ay tinanong ko na ang aking mother-in-law kung kailan ba pwedeng gupitan ng kuko si baby. Ang sabi lang niya sa akin pag nag 1 month. So supposedly kung meron siyang pamahiin or paniniwala sa something about doon, is syempre sasabihin na niya sa akin. Pero wala naman siyang sinabi. So I guess wala naman silang ganon. So guys, kung may alam ka pa na paniniwala or kasabihan tungkol sa mga ganitong bagay, feel free to comment down below at para na rin ma-share natin sa iba. Sharing is caring, ika nga. If you are new here on my channel, please don't forget to like, comment, share the video to your family and loved ones, sa mga first-time moms, sa mga soon-to-be moms. And also, please subscribe to my channel. That's all for today's video. Until next time, thanks for watching. Bye!